Okay guys, mayroon na naman akong isi-share sa inyo. May babaklasin ako ngayon na wing van motor. Na-check up ko na to kahapon. Yung problema nito is ayaw gumana yung motor. Lumalagatik lang pag inon mo yung wings niya up and down. Ngayon gagawin ko dito is babaklasin ko. May laman naman itong ito yung tangke niya ng langis, yung hydraulic oil. Kaso lang ayaw talaga umangat. Bali nagawa ko na rin dati ito. Ginawa ko dito is nagpalit ako ng carbon brush. Ngayon mga after ilang hindi ko sure kung may 1 year na bumalik ulit yung sakit. Ayaw ulit umangat. Kaya ngayon babaklasin ko yung motor nya. Titingnan ko ulit yung carbon brush. Ayan, babaklasin ko dito kasi nakakabit yung wing van motor nya. Sa 10-wheeler to nakakabit. Ito yung papaangat ng pakpak nya. Medyo mahirap lang ito bunutin kasi kumakapit yung bearing sa loob. Pinalitan ko kasi dati ng carbon brush to. Wala akong nabiling original na carbon brush niya para dito, kaya ngayon wala pa rin akong nabibili. Kaya ginawa ko rito, ginawa ko lang ng paraan, kinabitan ko ng ibang carbon brush, hinasa ko lang, niliha para magkaroon siya ng carbon brush. Kasi hindi kasi pwedeng matagal to kasi kailangan daw yung unit. Kaya mabilisang paraan na naman tayo ngayon. Kaya panoorin na lang kung paano natin gawin to para magkaroon din kayo ng idea kung sakaling may ganitong problema kayong masalubong. Yung gagawin ko dito is sa sunod siguro baka magpagawa na ako ng carbon brush para dito, para hindi na ako magpapabricate magigawa ng carbon brush nito. Kasi ginawa ko dito, naghanap lang ako ng carbon brush na halos kahawig niya, halos kamukha niya, tsaka kinabas ko na lang. Kumapit yung armature sa loob. Ayan, napakatigas. Ayan, ito nabaklas ko na. Papakita ko sa inyo kung paano yung carbon brush kasi nito, dalawa lang, positive negative. Ilagay nyo sa starter na 4, dalawang negative, dalawang positive. Ito tigi-isa lang. Ayan o. Ayan yung carbon brush ngayon. Papalitan natin to ulit ng gawa natin na carbon brush na tinabasang carbon brush. Ayan, pinutol ko na rito yung puputulin ko na rito yung lumang carbon brush kasi maiksi na, hindi na makaabot dun sa commutator ng armature, kaya hindi na makaikot yung motor nya. Panoorin nyo lang para magkaroon din kayo ng idea sa may mga truck yan na mayroong ganito, may mga wing van. Ayan, nakahasa na pala ako ng dyan ng carbon brush. Nasa ko na ngayon, dudugtong ko na lang dito sa positive. Ito yung positive carbon brush nya. Ayan. Ayan, ito naman yung negative nya. Iniihaw ko pa yung torch ko, yung panghinang, kasi pag yung
gamit ko na pang solda na soldering iron na ordinary lang, hindi kaya, ihinang talaga tong carbon brush kasi makapal yung wire niya, makapal, hindi niya maluto, kaya kailangan talaga ganito. Iihawin mo tong torch, itong panghinang na to, tsaka mo diin dun sa may wire ng carbon brush, tsaka lagyan ng soldering lead. Okay, yung mahirap lang dyan yung pagkahinang ng paghihinang ng carbon brush, kasi medyo mahirap pakapitin. Kaya niya, no, hinahatak-hatak ko pa yan kung talagang kapit na, kasi mahirap kasi pag kumalas dun sa loob, sigurado sunog-sunog yung abutin nito. Okay, medyo matibay naman. Ang gagawin natin dito is aasimbulin na natin para may testing na natin kung effective ulit itong ginawa natin. Yan, naglagay ako ng kunting padulas to sa may bearing kasi napakahirap kanina bunutin to. Kumapit yung bearing sa loob, sa housing nya. Ayan, simbulin lang natin to. Ayan, para magkaroon kayo ng idea kung paano i-repair yung mga wing van motor ng truck nyo. Ayan, ito yung nagpapagana ng wings nya, ng kung tinatawag nila is yung pakpak nya. Ito yung nagbubukas sara. Ayan, ito yung kandulo kasi nito, hydraulic pump nya. Ayan, i-share ko lang to para malaman nyo. May video rin akong ito na may video rin ako dati nito. Hanapin nyo lang dyan sa playlist ng upload ko. Okay, sa mga bago pa lang sa channel ko, paki-like and share, pa-subscribe na din. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Ayan, ibalik ko lang yung mga ibang paraphernalia nya para matisting na natin ulit. Papakita ko sa inyo, kahit hindi pa nakakabit, iti-testing natin dito para sigurado tayo na dito pa lang malaman na natin na umiikot na siya, pumapalo. Kasi medyo mahirap mag-testing doon sa katawan, nakalambitin kasi siya. Tapos yung posisyon mo nakaluhod, alanganin sa ilalim kasi siya ng truck sa may gilid. Ayan, ito yung positive wire nya, ito yung pinaka nagsusupply sa kanya ng kuryente para umikot. Kasi halimbawa nito parang starter motor, parang ganon. Ayan, kinabit ko na yung ground. Itong yellow na to, ito yung ground, nakakonect to sa charger. Tapos titest ko dito sa may pula yung positive nung charger. Pan lang natin i-connect kung talagang iikot siya. Pag umikot siya, ibig sabihin ayos na yan. Sasalpak na natin. Yun. Ayan, kita nyo umiikot siya. Ayan, malakas yung ikot niya. Kabit na natin yung motor. Ito
motor niya. Ito, pinalitan natin ng carbon brush. Salpak lang natin. Ganito yan. Papagana ng pump. Ito yung pump niya. Ito. Naka-main pump. Ito yung reservoir. Yung control niya. Control. Medyo mahirap lang siya ikabit kasi kailangan may sintro yung shafting nung pump niya tsaka itong dulo ng armature. Kailangan may sintro kasi mayroon dyan na parang hiwa, parang guide na yan yung pinaka alignment niya para hindi siya maligaw. Okay, kaya kailangan silip-silipin mo bago mo ipasok. Kailangan sigurado ka na tatapat siya kasi pag hindi, bubunutin mo siya uli. Ganyan, galaw-galawin mo lang yan. Ayun, sumalbong na, tumigalbong na siya, sumagalpak. Nagkakabit na natin yung tornilyo niya. Ayan, dalawang G's lang yan. Tinimim yung holder, yun nag-hold sa kanya. Ngayon ibalik na natin tong taklob niya para hindi na makita yung laman, kasi pag nakikita to, delikado to sa mga taga-hulbot, hingabot ba, hulbot, hingabot sa daan. Alam mo naman pag ginabi yung ganitong mga truck, nirerikisa to sa kalsada, lalo na dito sa Maynila. Maraming tirador sa madilim. Ayan, ikakabit lang natin tong cover nya para pag nakabit na ititesting, kasi dito kasi nakapasok din yung mga wire. Hindi mo matesting pag hindi mo kinabit to, kasi yung mga wire nya dito nakasuksok sa katawan ng cover nya, may butas lang siya sa katawan. Ayan, kaya kailangan bago mo isarado to, kailangan sure ball ka na gumagana na yung motor nya, kasi pag hindi, baklas ka ulit. Ayan, titesting na natin. Ayan, kailangan nakailaw to. Ito yung power on nya. Ayan, power on, naka power on yan. Ito yung pindutin natin yung up nya. Kung aangat na yung pakpak nya, ayan, umangat na yung pakpak nya. Ayan, okay, ibig sabihin effective yung paraan natin. Okay, sana may natutunan kayo, makakuha kayo ng idea kung paano i-repair yun. Ayan, ayan, bumuka na yung pakpak. Hindi lang tayo makatudo kasi may sanga ng kahoy, baka sumabit yung pakpak nya tsaka mabutas, madagdagan pa yung problema natin, madagdagan yung gagawin natin. Ayan, malapit sa sanga. Okay, ayos na to.